na lang sa asawa niya, gaano man kabait o gaano man kapera yung asawa niya. Kaya yun ang dahilan guys, kung nakikita niyo sometimes. Bingo! Let's start the day with smile, ika nga. Nandito na naman tayo sa ating favorite na destinasyon. Sinilip ko po yung ating mga aparatos doon sa balkonahe. Okay pa naman. Pagkatapos ng 2 araw na ulan at medyo mahangin ng konti, pag medyo mahangin-hangin na, dapat matanggal na yung ating how to say, yung ating bubong doon. Pero okay pa naman. Dahil sa taas, pag talagang hangin talagang tatanggal lahat ng mga takip doon sa bubong, pero okay pa naman. Ayan naka-t-shirt pa tayo. Okay pa naman ang weather. For now, alam niyo ang gagawin natin guys. Meron tayong gagawing isang putahe dyan. Masarap siya, pero matrabaho. Bibihira kong ginagawa. Yan po siya. So binabad ko na siya ng mga siguro mga kalahating oras. Malinis na po yung ating kamay. Pakita ko lang. Yan po siya. Soft na siya. Ang tawag dito ay kibbe siniye. So hihimas-himasin natin. Ito po yung sibuyas. Inano ko sa mixer. Pinong-pino din. 3 sibuyas siya. Tapos yun yung pepper. Tapos yung 7 spices. Tapos yung salt na dyan. Tapos hihimas-himasin natin yan. And then, ilagay natin yung 1 kilong karne doon. Oo. Bali, 1 kilo ang ilalagay ko. Tapos yung kalahati, ilalagay natin parang palaman ba. So, yan na po siya. Hihimasin na natin. Ganyan po siya. Oo. Masarap po ito guys. Kaya yan, halo-halo na dyan. Malinis po yung ating kamay. At, yun nga po. Ito ay masarap po siya. Pero, matrabaho. Ayan. Igaganyan-ganyan natin siya. Kailangan po nito ng mga 15 to 20 minutes na himas-himas para maging soft po siya. Dahil ito'y parang anong tawag? Parang rice din siya. Oo. Ito yata yung ginagawang spaghetti din. From greens siya, guys. So, ayan. At kailangan at habang tayo naghihimas-himas dito ng mga 10 to 15 minutes or 20 minutes, magkwentuhan muna tayo. Meron akong napanood na vlog guys. So yun nga, nakimaritis ako. Nabasa ko nga yun. Tapos ang tanong niya doon ay, bakit daw nga ba, ano ba yung pagkatanong niya, na yung mga nakakapag-asawa daw ng ibang lahi, bakit daw sila kailangan pang magtrabaho, nakikita naman sa pamumuhay nila na may kotse sila, may bahay sila, tapos parang maganda yung sitwasyon ng buhay nila. Tapos sinishare din nila na nagtatrabaho sila. Ang tanong nung isang nag-comment na bakit kailangan magtrabaho daw yung isang asawa ng foreigner, mukhang maganda naman yung kalagayan niya sa buhay. Iba-iba kasing istorya guys. May mga nakakapag-asawa ng ibang lahi na maswerte sila, may pera yung asawa nila, maganda ang pamumuhay nila, pero hindi na sila kailangang magtrabaho. May mga iba naman po na na kahit na maganda yung sitwasyon ng asawa nila, kailangan pa nilang magtrabaho. Yung mga iba kasi guys na nakakapag-asawa ng mga ibang lahi, okay, maganda yung sitwasyon nila sa pamumuhay, may kotse yung asawa niya, dahil kasi sa atin guys, pag nakitang may kotse ka or maganda yung bahay mo, ang pagkakaintindi nila, wow, maganda na yung pamumuhay. Hindi po ganoon guys. So, ang rason ng mga ibang nakakapag-asawa ng ibang lahi na medyo maganda na yung pamumuhay nila, kailangan pa nilang magtrabaho, yun ay dahil sa may mga magulang, kapatid na sinusustentuhan sila sa Pilipinas. Let's say mapagbigay, hindi madamot yung asawa niya, it doesn't mean na yung mga pangangailangan ng pamilya niya sa Pilipinas ay kailangang manggaling pa sa asawa niya. Nagis niyo yun guys. So, let's say mabait or talagang mapagbigay yung asawa niya, hindi naman po pwedeng
iasa na lang sa asawa niya, gaano man kabait o gaano man kapera yung asawa niya. Kaya yun ang dahilan guys, kung nakikita nyo sometimes na yung mga ibang Pilipina na kailangan pa nilang magtrabaho, ay yun dahil sa may mga kapatid, magulang silang sinusuportahan sa Pilipinas. At ganun kasi yung kaugalihan natin guys, na kahit na nakapag-asawa ka na, naandun pa rin at naandun yung obligasyon natin sa ating mga kaanak, lalo na sa ating mga magulang, na magpadala sa ating pamilya sa Pilipinas. Kaya kailangan nilang magtrabaho. So, yun guys, ang dahilan kung bakit yung mga ibang Pilipinang medyo nakaluwag-luwag ay kailangan pa nilang magtrabaho. So, ayun. At ngayon, tapos na tayo sa ating paghihimas-himas. Ipakita ko lang ito guys, ibaba natin. Oh, sandali po. Ibaba natin itong tripod at ipakita natin ito. Ngayon, tapos na natin dyan guys. Tapos na natin ito. Tapos ilagay naman natin yung 1 kilong karne dito. Tapos maidugtong ko rin guys ang mga kaugalian ng mga Lebanese nga pala, opo, kumpara sa ibang bansa. Okay, yung pagkaintindi ko lang at pagkakaalam ko sa kultura at kaugalian ng mga Lebanese. Karamihang mga babae dito guys, dito sa Lebanon, sa bahay lang sila. Hindi gaya sa atin na karamihan karamihan ang kumakayod ay babae. Opo, karamihang nag-a-abroad ay babae at si lalaki ay nasa bahay lang. Hindi. Ang mga lalaki dito, hindi sa inaangat ko yung kaugalian nila or yung magandang kultura nila. Ang babae guys, dito sa Lebanon, ay para sa bahay lang. Ang babae ay para sa mga anak na mag-aalaga ng mga bata, maglilinis ng kanilang bahay, yung pagluluto, mga ganun ba. So, nung nag-asawa na kami ni Habi, sabi niya sa amin, mga babae, once na nag-asawa sa bahay lang. Sabi ko, ay, hindi tayo po pwede. Iba din ang yung kaugalian namin kung dapat intindihin natin ang bawat isa. Sabi ko, 90% naman na mga Lebanese ay how to say, hindi nagtatrabaho. Tapos, kunting percent nagtatrabaho din, depende po sa kanilang sitwasyon. Kung talagang hirap na hirap sila, kakayod siya para sa pamilya nila. Pero, yun nga po, kung yung lalaki naman ay kaya niyang sustentuhan o ibigay yung pangangailangan, yung hindi naman bongga, guys, yung katamtaman lang. Ang babae hindi na dapat magtrabaho, ganun yun guys, dito sa Lebanon. Oo. Marami pa akong topic na sasabihin tungkol dyan. Dahil nga marami din akong mga kaibigan na nakapag-asawa ng mga Lebanese. So, yun din ang problema nila. Yung asawa sabi nga nung huwag ka na lang magtrabaho. Magtrabaho, dito na lang sa bahay. Pero, as the years pass by, nasusunod na yung kaugaliang yun. Noong year 90s, dahil 90s kami ganun talaga guys. Year 90s, dito, talagang wala yung babaeng magtatrabaho sa labas. O sa bahay lang. Pero, ewan ko ba, mga Pilipinang nakapag-asawa ng Lebanese yata ang nagpauso dito na ang mga babae ay dapat magtrabaho. Yun. Oo. At makikita mo dito guys, pag pumunta ka sa post office o mga opisina, mga bangko, wala kang makikitang mga babaeng nag-uopisina noon. Wala. Puros mga lalaki guys. Puros mga lalaki. Pero ngayon, marami ka nang nakikitang mga babaeng nag-uopisina. Oo. Mga babaeng nasa bangko, mga ganun ba. So, yun ang kaugalian nila na ang babae ay dapat daw hindi magtrabaho sa bahay na lang. Pero, depende sa sitwasyon ng pamilya. So, ako naman po, kung meron pa akong sinusustentuhan sa Pilipinas, may nanay pa ako, may tatay pa ako, may kapatid pa ako na humihingi sa akin ng pera, kahit na
ganon sa pera yung asawa ko, mapagbigay, nasaan naman yung konsensya ko na magbigay ng magbigay sa mga kaanak ko, kukunin ko lang sa asawa ko. Hindi rin pwede, di ba? Oo. Na kahit na magbibigay yung asawa mo, okay, magbigay siya ng isang bisis, dalawang bisis. Alam niyo naman sa atin, di ba guys, na pag nakahingi sila ng isang beses, dalawang beses, tatlong bisisin pa, di ba? Lalo na pag Christmas, may handaan, mga ganon. Ikaw naman, nahihiyang hindi magbigay. So, ganon na lang palagi na kukupit ka sa asawa mo para maipadala sa Pilipinas. Kung may chance na magtrabaho ka, di ba? Ganoon po yun. Ito, naandito na tayo sa second part. At ito na yung finished product ng ating pagtambling-tambling sa meat at saka burgol. Tapos dito natin siya ilalagay. Pinahiran ko siya ng oil. Tapos yun ang ating ipapalaman, guys. Oh. Yun ang ating ipapalaman. May kulang pa dyan yung snowbar, pero mahal yun. So hindi na tayo bumili. Nailagay ko na yung yung ating pagkain doon. Tapos sabayan natin ng sayang yung pag-on ng oven. So isasabay natin ito. Takpan ko na lang para hindi mangamoy ng ibang amoy. Sayang din. So naglagay na tayo niyan. Gagawa tayo ng maliit na pangmerienda. So let's go. Ayan, ihabol natin doon sa oven. Done. So ang gagawin natin dito, guys, tanggalin natin yung oil. Gaganyan natin. Ayun. So kebbi siniyi alafeli. Ang nagdala yung cake. Tapos ito na rin yung salad natin. Simpleng salad. Walang lettuce. Wala pong lettuce. So okay na yan. Lagyan lang natin ng olive oil at mga konting paminta or something. Ayan, okay na siya. Few inches later. Dali. Pakita ko sa inyo ito, guys. Oh! Ayan, ang laki po. Ang laki. Yan, galing kay Kapi. Ayan po. Meron siyang vlog noon na binilhan sila ng amo niya before a month or 2 months, guys. Binilhan sila ng amo niya ng pagkalaki-laking baboy. So ayan, siguro nagsawa na sila sa baboy, and at the same time marami silang stock, guys, sa fridge nila, sa freezer nila. Hindi siguro magkasya. Marami silang pagkain doon. So ayun, binahagian niya ako ng blessing. Ayan, pakita natin ulit dito. Ayan. Ayan po. Ayan. So, yan po siya. Thank you. Salamat, Kaki.